Kay Mateo from Vancouver, God bless you. Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat. At yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But Ako, totoo ho yung mga sinabi na yan nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa takdang panahon. Itong Ping Lacson na to, ika nga, mailalagay din natin siya sa tama niyang kalagyan. Dito sa video na to, live ho ito nitong si Senator Alan Peter Cayetano noong August 4. August 4 pa ho ito. Talagang sobrang nabisi ho tayo sa mga nakalipas na araw kaya hindi ho natin napasadahan itong video niya na to. Tapos, sisegue ho tayo sa pinaka-latest na press con nitong si Auntie Claire. Palakpakan muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pag na ho kayong magalit kay Auntie Claire, ha, ano yan, temporary lang ho sa Malacanang yan. Ika nga pagdating ng takdang panahon, mawawala din ho siya sa pwesto. Pero habang nandyan pa siya, kung ano ho sinasabi niya, pagtsagaan nyo na lang ho. Magtimpi na lang ho tayo. Wag na ho kayong magsabi pa ng kung ano pang masasamang salita dito sa alin na to. Dahil kung akala nila na yung kapangyarihan, forever na yan, nagkakamali ho sila dyan. Higa nga nila kung yung mga biblical principle nitong si Senator Alan Peter Cayetano, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Di ba yung mga ganyan? Tayo naman, meron din ho tayo dito. Ito matagal ng kasabihan to sa politika. Ang politika ay weather lang. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho kagad tayo dito kay Auntie Claire. Ay pagkatapos pala nito si Senator Cayetano, kay Auntie Claire tayo. praise God for a new day. Praise God. Magandang tanghali. 6 more minutes. Praise God. Magre-resume po ang impeachment court. Magche-check-in lang ako sa inyo at mga ngamusta. Sa akin na Facebook friends and family, magandang tanghali sa inyong lahat. I hope you had a good lunch. Don't forget po, lalo dito sa Metro Manila and parts of Luzon, magdala po ng raincoat, ng umbrella. Yung mga bata, make sure hindi magkasakit. Medyo the next few days daw ay rainy, no? So sa aking pangangamusta sa inyong lahat, may konti lang po akong update. But we always start with praising God, di ba? So we thank God today sa lahat po ng trabaho. Kahapon po, magandang news yung sa Magna Carta 4. Barangay health workers, mamayang hapon ang topic naman dito sa Senate ay yung naman sa nutrition, di ba? At napaka-importante magkakabit tong dalawa sapagkat ang isa sa pinakamalaking hamon o struggle po natin ay yung pong pagkabansot or stunting na halos 1/4 po ng Pilipino ay may threat o kaya may possibility na magkaroon ng stunting. Maaring sa inyong mga lugar, lalo po sa highly urbanized cities, hindi nyo napapansin to kasi may mga lugar na napakataas ng incidence ng stunting. Lani Cayetano, my partner, wife, lover, love, good afternoon to you. Thank you for watching. May oras ka pala. So tamang-tama, nakita ko si Lani. Iniimbitahan ko ang lahat ng ating kababayan. Usually pag Christmas, usually kapag Valentine's or may malaking event, Holy Week po, yung buong lakeshore area po ng Taguig, yung pong government side kasi may side yung papunta na pong Pasig River na may mga private. But dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga,
So ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga park na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako naman po ay naging konsehal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses diyan po sa siyudad ng Taguig at Pateros. So yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson, ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po? In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos, gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po ay inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether they're marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may lakeshore. Kaya minabuti po ng napakaraming ahensya, actually napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba, mahigit 20,000 a night ang pumupunta dyan sa Christmas Lights Park, no? So mga kababayan, thank you, Lord. Thank you, unang-una sa Panginoon. Thank you, Lord. Pangalawa, sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong prayers. Doon sa nagdududa, thank you sa inyong benefit of the doubt. But pumunta kayo kasi makikita po nyo. Hanapin nyo yung pondo, hanapin yung project, nandun po talaga. So, dinadaan tayo sa hearsay, sa vague, sa argumentative. Pagbigyan na po natin kasi medyo, siguro masama pa loob sa mga pangyayari the last few weeks, di ba? But as I said, ako ang hinahanap ko trabaho. Ang hinahanap ko maging productive. So it's his choice kung hindi po siya tumutulong na mag-develop ng mga area. But ako po, whether it's Taguig Pateros, Metro Manila, mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, kinagagalak ko po na naging instrumento din po. Lahat naman tayo instrumento lang ng Panginoon, di ba? But naging instrumento tayo ng magagandang project all over the country. And the record is there. Naging senador ako 2007. So matagal-tagal na rin po. Kay Mateo from Vancouver, God bless you. Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Right. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat. At yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad at makikita nila na ito po ay isang modelo din na pwedeng gawin po sa Rizal at Laguna, around the Laguna Lake. Aside from others, konting trivia po, alam niyo po ba na ang buong Singapore ay kasya sa Laguna Lake? Ganon kaganda, ganon kalaki ang Laguna Lake. Sayang po, nagka-pandemic lang. Kasi after Boracay, yung paglilinis ng Boracay, yun ang tinutulak natin kay President Duterte noon na yung development na yung ecotourism, yung ecology, yung kagandahan ng Laguna Lake. God bless you guys. See you soon. At siguro sa tamang panahon, one way or the other, iikot namin kayo doon. So prayers lang po. Remember, faith moves mountains. And tandaan nyo po, no, yung kung ano ang itsura. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30-40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig, whether yan ay sa Embo, yan po ay nasa Katipasan, yan po ay nasa may Lower Bikutan. God bless you guys. See you soon.
Punta na ho tayo kay Auntie Claire. Allen Limos, The Manila Times. Hello. Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito? Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan ng mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Follow-up question, Maricela Lili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basehan? Bakit naging 12 pesos instead of 20? Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetalye po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR at alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga tsuper. And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation? Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda. Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation? Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now? Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo? Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na. Okay. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his Ano ho whereabouts? pala yun? Kumbaga, pakanaho pala yun ng mga taga-Malacanang din para ika nga kahit papaano mabulabog nila itong si Senator Bato. Kaso ang problema, hindi ho gumana. Hindi ho nag-text itong si Senator Bato, hindi ho siya, wala ho siyang hinayaan niya lang bumaba yung temperatura ika nga. Kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton. Excited? Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa? Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa.
Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Thank you. Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13. Ang masasabi ko lang para doon sa mga gusto maaresto itong si Senator Bato para maisuko siya sa ICC, good luck na lang ho sa inyo. Wala na, ano pa bang sasabihin natin? Ayaw na nating sabi pa ng mga hindi magaganda salita dito sa mga individual na to, no? Alam ko maraming galit sa kanila, especially dito sa PH Update. Ramdam ko ho kayo, galit na galit ho kayo sa mga individual na yan. Pero ang atin lang ho, ngayong mga panahon na ito magagawa dito sa mga individual na to, pagdasal na lang ho natin. Yeah, yun lang. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it? Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong. Hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Correct. Maraming Tama salamat naman. sa inyong tulong. Actually, nagpalala doon sa issue na yan, mga taga-mainstream media. Kaya natumbok ni Auntie Claire kung sinong mga babanata niya dito sa video niya na to. Hindi ho talaga mga ordinaryong yung mga taga-social media lang. Mainstream media ho talaga nagpakalat. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Another follow-up, Maricela Lili, TV5. Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa akin mga ibang impormasyon, pero hindi po tayo titigil doon. At Actually, yung mga taga-suporta, halimbawa tayo dito sa PH Update, ang dahilan lamang ng ating kaya natin na-content dahil sa pagkabahala na dalhin sa Dahig, Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. Yung makulong siya, nakagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, alam natin nandito lang siya sa Pilipinas. At pagdating ng takdang panahon at naging pares ng playing field, alam natin 110% makakalaya sila, no? Ano lang naman, ang worry lang talaga natin yung padala sa Dahig, Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. Grabe, lakas aura nitong si VP Sara, pambihira naman, oo. May dinaluhang kasal itong si VP Sara. Grabe naman yung aurahan nitong si Madam. Idol talaga. tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the Palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since
day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon? Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sana no. Diyan sa mga statement na yan ni Auntie Claire, sa tingin naman natin, wala pa naman wawalisin kasi wala pa naman hong ebidensyang naiilatag diyan sa impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara. Palakpakan. Ayos yan, ayos. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Hindi. Feeling ko hindi naman. Hindi naman na politically motivated kasi pagka nag-intervene pa ang Korte Suprema kasagsagan ng impeachment, parang ayaw din naman na magmukhang kinakampihan nila si VP. Gayong nag-uumpisa na tapos bigla silang eksena. Dapat umeksena sila kung sakali man bago pa impeachment kung gusto nilang, di ba? Kaso dahil nga nasa Senado na nauumpisa ng impeachment trial, o baka narinig nila si Atty. Trix kaya binilisan din naman nila. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically motivated. Ang problema kasi, yung mga naaapektuhan lang ngayong mga panahon na to, yung mga nagsasalita sa mga maanomalyang flood control project, no? Yung mga naaapektuhan sa mga galaw ng pamahalaan, yung mga may sinisiwalat na katiwalian sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kaya siguro bago natin banatan yung ating mga kababayan na nagsasalita diyan sa na kung saan sinasabi nila politically motivated lang ang mga nangyayari sa ating bansa, especially pagpapakulong dito kay Senator Rodante Marcoleta. Napakaraming issue pa, no? Pag kidnap kay Tatay Digong, ano naman ho talaga, pagka sinabi natin hindi politically motivated, nagiging ano ho tayo, nagiging hindi tayo nagiging honest sa ating mga kababayan. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yung? Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos
ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba. Yun. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Ang problema kasi ano lang yan ano lang siya, iisa lang yung yung sa defense lang yung sa prosecution hindi nila tinanong, kaya tinatawag na president ang Malacanang press cartel dahil diyan sa mga ganyang banat nyo dyan. Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while, hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Yan. Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. Yun pala yun. Sunod na tanong, Erika Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yes, Yusek. Erika. Yes, regarding po dun sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal? Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR. Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year? Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the
laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong. Thank you po. Follow-up question sa Medinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun? Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%. Ingat to ingat kasi napakalakas ho ng ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong araw na to. Mag-ingat ho kayo. Grabe. Na-mention po ba kung ano yung mga possible bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina? May other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff? Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang. Sige po, ma'am. Sunod na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. At pwede po bang makahingi kami ng update sa PAC Silica kung ano po yung napagkasundoan? Wala pa pong naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si PCDA CEO. So maya-maya, tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update. And dun ma'am sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng PAC Silica, yung concerns sa proyekto? Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far, sa nakikita po natin, na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI. Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po, and how confident ang palasyo na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos? Okay, admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga kontraktor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po. Pahabol po na katanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, still on PAC Silica.
Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people? Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang paksilika nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron po mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa... Yun na nga, hindi tayo makatiis, atin na ho tatapos. Hirap na ho, kahit pumili ng mga salita itong si Auntie Claire, medyo hirap na ho siya. Kaya naman, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta ninyo sa ating mga ginagawang reaction video dito sa PHA. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.